Thank you po. Thank you po. Yung may share ko lang ngayong hapon na ito is actually wala talaga akong nahanda pero ito yung message sa akin ni Lord. Araw-araw talaga is malinaw sa akin yung gusto ko, malinaw sa akin yung dahilan. Sobrang linaw sa akin ng why ko kung bakit ko to ginagawa. Bago magbagong taon, share ko lang. Habang busy yung asawa ko nagluluto, ako busy din ako gumagawa ng dream board ko eh. Hindi pwede na hindi ko alam kung ano yung goal ko ngayon 2026. Habang ginagawa ko yung vision board ko, umiiyak ako. Kasi lahat halos ng nasa vision board ko ng 2025 nagkatotoo. Ganun pala yun. Ganun pala pag malinaw sa'yo yung gusto mo. May clarity. Importante sa akin, sinusulat ko siya at hindi ko siya nilalagay lang basta-basta sa dream board, pinagdadasal ko siya. Kaya naman, araw-araw, hindi ako pwedeng maligaw. Clarity. Malinaw sa akin yung gusto ko. Thank you. Hello, Yes Land. First time ko lang mag-share ng ganito. Kwento ko na lang yung journey ko sa sales. Kumbaga, 10 years ago, nag-try na ako mag-sales. Kasi starting family na ako eh. Kaya gusto ko ng additional income. Pero due to parang busy sa pamilya kasi starting nga. Tapos 6 to 6 ang trabaho. Tapos walang training and knowledge. Bali, wala akong resulta nun. Kaya nag-decide ako mag-quit. In short, I'm a quitter nga. Ganun. Kaya nag-focus na lang ako sa ibang mga business, mga ganan. Nag-try din ako. Parang sa sales, parang umayaw na ako noon. Pero one time, may nagkakapi kami ng mga field service engineer. Mga kasama ko, mga kaibigan ko rin. Ganyan. May kinukwento nila, success story ni Joe at saka ni Rhea. Doon ako na-intriga na napakagaling naman ng dalawang to, sabi ko. Yun yung parang dating failure ko eh, sabi ko. Nung tinignan ko yung dalawa, syempre, curious na ako, na-inspired ako. Chinik ko, sabi ko, magaganda lang pala kaya nakakabenta. Kaya, ayun. Oo. Thank you daw, sabi ni Ate Ray. Kaya ayun, magaganda lang, sabi ko. Pwede ko isali si Mrs. Sali kami para may panlaban din ako, sabi ko. Yun yung ko noon. Ang goal ko lang naman makabenta kahit isa o dalawa kada isang taon, di ba? Parang may 13-month pay ka na extra. Parang extra lang ang thinking ko. Nung mababaw pa nun eh. Parang mababaw pa tingin ko sa Yes Land. Pero nung nakilala ko sila, yung mga journey nila, yung hirap, at saka yung failure din nila, parang napagdaanan nila yung napagdaanan ko. Kaya sabi ko, pwede ko ding itry. Sabi ko gano'n. Kaya nag-try din ako. Kaso, anong nangyari, 8 months, nag-try ako, nag-video, posting. Wala rin akong benta. Pero iba na ngayon kasi nakita ko si Yes Land. Iba yung culture niya, napakaganda. Hindi lang tayo ginagawa as family, ginagawa tayong warrior. Parang yung mga problem natin, hindi lang sales ang tinuturo, pati yung mga problem natin sa buhay, tinuturo niya. Kaya kami dalawa ni Mrs., masaya na kami kahit walang sales kasi maganda yun eh. Nakikita namin yung bonding nila. JM, tsaka ni Rhea, tsaka ni Joe, tsaka ni Mike. Parang nainggit din kami kasi parang ang ganda yung dalawa kayo mag-asawa, tapos iisa yung goal nyo. Yun, masaya na kami nun. Tsaka yung naging closer kami kay God. Kaya yung 8 months na yon, parang hindi naman sa akin kahit walang sales. Pero kailangan ko makabenta. Kaya yung 8 months na yon, hindi naman nasayang yon kasi parang yung sa sinasabi ni Broker Nicky, parang lang, sa bamboo tree, di ba? Yung Chinese bamboo tree. 5 years siya bago siya sumulong pataas. Ang inaano lang talaga sa atin, yung foundation natin, yung ugat natin, bago tayo umakyat, tumaas at hindi matumba, kailangan i-ano mo muna yung foundation mo. Yun yung natutunan ko. Kaya kahit wala akong sales, post ako, hindi ako. Kasi galing na ako sa failure eh, wala na akong pupuntahan, nasa baba na ako eh. Ang pupuntahan ko na pataas, yun. Yun ang ko. Ayan, yung isang parang motto namin noon, parang utak, seats, tapos galaw ang top seller. Kumbaga ang namin ni Mrs., aralin natin lahat ng mga tinuturo ni Yes Land, tapos galaw ang top seller lang tayo. Kung anong ginagawa nila, gayahin natin. Kasi hindi naman, ang sabi ni Papa Jet, hindi madamot si Yes Land. Kaya yun,
kung ano yung mga nakikita na magandang style, tatry lang namin. Mag-fail kami, okay lang. Kasi yun lang yung ano namin, parang tatama rin tayo dyan, sabi ko. Parang ganun. Pero habang tumatagal, magkakaroon din kayo ng sarili nyong style. Yun yung ano namin, parang naging style namin, dalawa kaming nag-aral, pares kaming aangat. Yun yung ano namin. Tapos, yung isa pang habit na natutunan namin is always be grateful. Yun yung isa namin nakuha dito. Kaya, nagpapasalamat ako kay Lord sa mga blessing na binigay sa amin this year. Tapos, thank you sa Yes Land and Top Sellers na nag-inspire sa amin na mag-try ulit. Tapos, thank you kay Papa Jel kasi yung coach, kahit champion ka, meron talaga magtuturo sa'yo yung coach mo. Hindi lang ikaw ang naging champion dahil din sa mga taong nasa paligid mo, nagtuturo. Tapos kay Mama Beth, yun yung salamat, isinama mo kami sa 1 out of 20, binigay mo sa amin yung slot. Tapos, siya yung nagsasabi sa amin na master our projects. Yun laging sinasabi sa amin. Yung na-observe ko yan, parang, hindi naman bahay lang ang binebenta natin. Yun yung na-gets ko doon. Parang, ang una mong binebenta sa client is tiwala. Tiwala na matutulungan mo sila. Kaya yun yung tingin kong, kasi iba-iba yung mga binebenta namin eh. May privado, may holiday, may sita. Iba-iba yung diskarte nila, pero yung nag-iisa, yung kanilang sariling mga ginagawa para matulungan yung clients. Iisa lang yung yung helping the clients. Yung solve yung problema niya, hindi mo na kailangan mag-closing. Basta ano mo agad yung problema niya. Tapos, salamat din sa YLR staff kasi yung mga video nila, nakatulong sa amin ng malaki yun, tsaka yung mga trainings yan. Tapos, last but not the least, sa business partner ko, CEO ng Your Dream Home Vibes, yung Disney Princess ko. Yan yung, kung ako 100% yung ginagawa ko, siya 200%. Tsaka sa anak namin, siya yung mga biggest why namin. Thank you po. Thank you and congratulations, Kuya Ian Estanislao. Magandang hapon po sa inyong lahat, YLR family. Ano bang i-share ko? Bago lang naman akong... Sabi ko, hindi ako iiyak eh. 2025 is not easiest year sa akin. Sa amin. Pero kinakaya. So, April, akala ko, babalik ako. May, June, hindi. Sabi niya, hindi ko pa kaya. So, kahit ganoon, kahit hindi ko pa meron akong mga, kasi hindi ako nagpo-post, pero meron mga KKK na nagchat-chat sa akin, nagtatanong kung nasa real estate pa raw ako. Sabi ko, andito pa rin. So, lahat ng mga kinukuha nila, ina-assist ko naman. Ina-assist ko yung mga gusto nilang subdivision. So pag hindi nga nag-chat ako ni broker, at chat ko sila. So yung unang client ko na nag-chat sa akin since May. So kahit May, dire-diretso ko pa rin siyang ina-assist. Kada buwan, nagbibigay ako ng ng possible na magustuhan nila. Then minsan nagbibigay sila sa akin ng, eto, hawak niyo rin ba? So, pag hindi ko alam, punta ako kay broker, tanong ako dun sa mga sellers na alam kong may benta. So, ang kuwang ko lang doon, friend siya ng daddy. So, yung ko doon, tinitreasure nila yung asawa ko, yung sabi ko. So, yung kinukan ko lang na be friend sa friend ng asawa nyo kasi magiging future client nyo pala sila. And then, yung hindi lang siya nag-ano sa akin, ini-refer pa niya ako sa pamangkin niya. So, kaya sabi ko, ganun pala, dapat pala talaga, huwag mong aawayin yung mga, minsan kasi lalabas ka yung yung asawa nyo, huwag yung aawayin, kasi minsan pala, magiging client nyo din sila. So, ayun. Tapos, binigyan pa yun, ni-refer pa niya ako doon sa pamangkin niya, kaya nagkaroon ako ng 2 sales sa Tanawan Park Place. And then yung isa kong client,
ano ko siya, ano ba tawag doon? Hawak ko siya nung nagtatrabaho pa ako sa isang manufacturing company. So, hawak ko siya. So, ang naging lesson ko doon, kasi nga, dapat pala maging mabait ka din sa mga, subordinates, sa mga hawak mong tao, kasi magiging future client mo rin siya. So, chinat nila ako. Yung, rin naman, hindi naman siya, December talaga, benta ko lahat agad December. So, naging, buwan po yun, buwan ko siya, ina-assist sila, kada may tanong sila. At pag hindi ko alam ang tanong, nagtatanong din po ako sa mga kapwa ko ASP, kina-broker pa, at saka broker Richard. Nagtatanong ako sa kanila na kung ano ba yung, kasi lalo na sa Tanawan, talagang hindi ko alam yun eh. Hindi ko pa napupuntahan. So, na-chat ko nga dito si Sir Nelfi. So, salamat, in-advise niya ako, magpasama ka sa COOR kasi hindi ko talaga alam yung project. So, nung unang punta ko, yung COOR muna yung nag-discuss, kinuwan ko siya. So, nakikinig ako. So, nung sunod na punta ko, ako na lang. So, kaya ko nang i-discuss. So, yun pala, kailangan talaga continuous learning at dapat yung mga sinasabi nila, isa sa puso mo para at least kaya mo mong i-discuss din sa mga susunod na tripping para hindi mo na kailangan ng core na kasama. Kasi hindi naman pwedeng laging kasama natin ang core eh. And then, yun yung nagganyo sa akin na alam ko, babalik ako sa real estate. Alam ko, babalik ako sa Yesland. Tapos, will ni God, December, kinuha niya, sunod-sunod na siguro time ko nang bumalik. So, ano ko lang, trust the process. Surrender to God kung ano yung gusto niya. Sundin na lang natin. So, yun lang po. So, grabe, nakaka-inspire, no? Yung tears nila, mix yun ng emotion na lungkot, tsaka saya dahil despite sa mga trials nila ay nandito pa rin sila sa Yesland. So, sa akin, ang isi-share ko lang ay short lang siguro, no? Pero long explanation. So, short word, hope. So, dito sa journey ng Yesland, do not lose hope. Di ba, narinig natin yung mga shinare nila kanina. So, kung hindi nila ginawa yung, kumbaga in-apply na do not lose hope, siguro wala na sila dito sa Yesland. So, sa akin yung hope, di ba, mayroon siyang 4 letters, no? So, yung number 1 na H, so do not lose heart in helping. So, helping, the word H, no? So, kasi kapag ang client natin ay naramdaman nilang hine-help talaga natin sila, so magbibuild yun talaga ng trust. Huwag natin iparamdam sa kanila na binibentahan lang talaga natin sila. Huwag niyong iparamdam na pushy tayo masyado sa kanila. So, iparamdam nating may puso tayo na tulungan silang makakuha ng bahay or ng property base sa kanilang preference, budget. Huwag tayong maging judge, tayo yung magiging magpupush sa kanila na ito ang bilhin nyo, ito ang bilhin nyo. Pakinggan natin sila, listen kung ano yung gusto nila. Then the second letter is letter O, no? Do not lose the courage to overcome. So in this journey, overcome. Madaming failure, maraming trials, maraming struggles. So lahat yun na pagdaanan ko nung nandito ako sa Yesland. By the way, 2 years, mahigit 2 years pa lang ako naman dito sa journey ng real estate. No? So kung hindi natin ma-overcome yun, syempre hindi na tayo magtutuloy, mag-i-stop tayo sa journey natin. No? So kailangan natin yung do not lose the courage to overcome. Kasi if you cannot overcome, commission will not come. Diba? So, the next letter is letter P. So, may idea ba kayo kung ano yung P, no? So, ito naman ay do not lose your voice in proclaiming. Proclaiming or manifesting, diba? Proclaim, manifest, pray. Diba? Pray lang tayo. Pero syempre, hindi mabubuo ang word na hope kung walang letter E.
Di ba? HOPE. So, itong E talaga ang pinaka-importante sa atin na lagi natin itong pinapaulit-ulit sa atin, nire-remind sa atin. Pero, yung E, ito yung do not lose focus in execution or action, di ba? Execution. Kung wala lahat yan, lahat na pagdaanan mo yung H, nandun may H ka, may O ka, may P ka, pero wala kang execution or wala kang action, hindi ka magsasucceed sa journey ng Yes Land, di ba? So, yun nga, kailangan mag-execute, mag-take ng action, di ba? We are in the right place in Yes Land, di ba? So, di ba, Yes Land, yun yung road natin, di ba? Yung mga seat dyan, napag-aralan nyo yun, di ba, sa System 8. Yung Yes Land ang road. Yung sasakyan natin. Pero tayo ang driver ng buhay natin. So, nasa sa iyo kung paano ka mag-succeed dito sa Yes Land, no? Bibilisan mo ba? Dadahan ba ang pagdadrive mo? Liliko ka ba o hihinto? Kaya yun lang. Thank you very much. Ito si Miss A ng Team Cairo. Thank you so much, QSM Alma, sa napakagandang message. Hello po, Yes Land family! Ayan. Sino dito yung nag-real estate or nag-agent dahil gusto lang ng commission? Ay, wow, ang galing. Alam nyo, wala. Pero, di ba, syempre, wag na kayong mahiya. Itaas nyo na. So, ayun. So, lahat naman tayo dahil sa commission kung ba't tayo nag-real estate. Pero, ako kasi, yun din talaga yung nasa isip ko from the start na nag-join ako kay real estate dahil alam kong may commission. Pero habang tumatagal, mas nag-iiba yung mindset ko na kailangan pala ako ng mga Pilipino para magkaroon sila ng sariling bahay. Yun na yung nagiging mindset ko habang tumatagal ako sa journey ko dito na kaya pala ako dinala ni Lord dito kasi baka merong may kailangan sa pag-sales stock ko. Baka meron, hindi lang sila ma-push yung bumili ng bahay dahil kulang pa ng push. So baka yun yung purpose ni Lord kung ba't ako nandito. Pero hindi ko pa rin kinakalimutan na magkakaroon sila ng sariling bahay. Matutulungan ko silang magkaroon ng sariling bahay. Pero we don't just change their address. We help them change their life. So sa sobrang dami ko pong kliyenteng nakakausap, iba't ibang stories, iba't ibang reason kung bakit gusto po nilang magkaroon ng sariling bahay. At napakasarap po sa feeling kapag ka po nakakatulong tayo sa kapwa Pilipino po natin. This year, let us improve ourselves, strengthen our mindset, and believe that we can do more and become more. Because the more we grow, the more people we can help. Thank you. Thank you and congratulations once again. Isa pa palakpakan natin mas malakas, guys. Our top 1 seller last year. Okay.